magsiawit na bayan. Pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig sa nakaloob ni San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ng kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait.
Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siya'y sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na nababagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang naitataas. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit mabait. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kapag si Kristo ay sinundan, liwanag niya ay makakamtan para mabuhay kailanman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapanalig, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw na ito ay muli nating pagkilala sa martir na San Lorenzo de Roma, ang diakono ng simbahan ng Roma, the local church of Rome, under Pope Sixtus II. At siya din po naging inspirasyon sa mga magulang ni San Lorenzo de Manila, San Lorenzo Ruiz, no? Na isa ding martir. Ang mga martir po ay nag-alay, nagbuwis ng buhay para sa Panginoon at para sa simbahan. Itong si San Lorenzo de Roma ay diakono nga sa simbahan ng Roma sa pamumuno ni Bishop Sixtus II or Pope Sixtus II, kasi yung isang Diocese of Rome, ano? Okay? Nung panahong iyon ay mayroong pag-usig sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, na ito po ay sa pamumuno, ano, yung pag-uusig, no? Pamumuno ni Emperor Valerian. At talagang galit na galit siya sa mga obispo, mga pari, mga diakono, ang mga lider ng simbahan. Galit na galit doon si Valerian, kaya pinagpapatay niya. Actually, ay pinatay niya ang Bishop of Rome, o the Pope, no? Si Sixtus II. At yun mga makasama niya, ang mga diakono. 7 diakono po yan. At isa dito ay si Lorenzo. Si Lorenzo bilang diakono ay namamahala, no, sa kayamanan ng simbahan upang mabigyang tulong ang mga mahihirap, mga pulubi.
Tapos yun, nung alam niya na kukunin ng emperador ang mga ari-arian ng simbahan, humingi siya ng sapat na oras upang ang mga kayamanan ay may pamahagi niya sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap. No? Okay, yun ang ginawa niya kasi alam niya, sasamsamin, kukunin ng empire, Roman Empire, no? The Emperor Valerian, ang mga ari-ari ng simbahan, kaya pinamimigay niya. Kaya nung dumating ang takdang oras na kukunin ang mga kayamanan ng simbahan, pinatawag niya ang mga pulubi, ang mga mahihirap sa siyudad ng Roma, at yun ang inipresenta niya. So he presented the poor in the city. Galit na galit ang mga Roman authorities. Kaya po siya ay hinatulang patayin. Talagang pinapatay talaga yung mga obispo, pari at diakono ng mga panahon yon. At siya po ay papatayin sa pamagitan ng gridiron. At sa gridiron na yon ay may mga yung coal, no, na napakainit. Kaya para siyang nililitsyon. Okay, at sa isang point ay sabi niya, luto na ako dito sa kabilang side. Iikot niyo ako para sa kabila naman. Kahit na siya hirap na at mamamatay na, meron pa rin siyang sense of humor. Ito po si San Lorenzo de Roma. At tuloy nga, siya ay namatay dahil nga sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang paglilingkod sa simbahan, dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Hesus. Ang ating ebanghelyo po sa araw na ito ay nagsasabi po, pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ito sabi ng Panginoong Hesus. No? Okay, kaya hinirang po natin ang diakono na si Lorenzo de Roma, na isang martir, isang santo ng ating simbahan, na talagang nakaka-inspired, no? Okay, ang mga dugo ng martir, no, ang nagsisilbing binhi, no, ng pananampalataya ng maraming tao, mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sisters and brothers, martyrdom is really part of our Christian faith. Meron talagang mga tao na tinatawag maging martir. Yung totoong martir, ano? Okay? Yung mga nag-aalay ng buhay para sa Panginoon, dumanak ang kanilang dugo. Marami na po tayo niyan. Well, sa ating pong bansa, at least meron tayong dalawa. San Lorenzo Ruiz or San Lorenzo de Manila at Pedro Calungsod. Sila po, ang dalawa ay nag-alay ng buhay para sa Panginoon, at amazingly, hindi po dito sa ating bansa, hindi po sa ating kapuluan, sa ibayong dagat. No? Okay, si San Lorenzo Ruiz po ay sa Japan, sa Nippon. Si Pedro Calungsod ay sa Marianas. Ano? Okay, meron po siyang shrine sa Guam. Ayan. So, mga overseas Filipino saints, mga santo na mga Pilipino, pero naging santo sila, inalay na kanilang buhay sa Panginoon, hindi dito sa ating kapuluan, kundi sa ibang lugar, sa ibayong dagat. Ayan po. At tayo ay tinatawag din sa martyrdom, karamihan sa atin, pero hindi yung madugo na martyrdom. Most of us, karamihan po sa atin, yung self-denial, dying unto self. Mamatay tayo sa ating sarili, sa ating pagiging makasarili. No? Isa sa mga pinagmumulan ng kasalanan ay yung pagiging makasarili. Self-centeredness. Diyan po talaga nagsisimula ang kasalanan eh. Kung ang sentro sa buhay natin ay ang sarili natin, diyan nagsisimula ang kasalanan. Kasi diyan nagsisimulang mali, pagkakamali. Bakit mali? Dahil ang tama po, ang sentro ng ating buhay dapat ang Diyos.
dapat ang Panginoon. Okay, God-centered, Christ-centered. Yan po talagang nararapat bilang mga Kristiyano. Pero kung nagiging self-centered tayo, diyan po nagsisimula ang kasalanan. Lumalayo tayo sa Diyos dahil hindi na siya ang sentro Ang sentro ang mga sarili po natin, no? Okay? So, dying unto self, dying unto ourself, self-centeredness, ayan, is a form of martyrdom, not bloody, hindi madugo, ano? Kasi namamatay tayo sa ating pagiging makasarili. Sa sarili natin, tayo ay namumuhay ayon sa turo ng Panginoong Hesus, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya somehow it's a form of martyrdom. Kahit na dyan lang, maina na po yan, no? Kahit dito lang tayo mamatay sa ating pagiging makasarili, at ang Diyos ang prioridad natin. At dyan po tayo umuunlad. Diyan tayo umuunlad sa maraming bagay, lalong na sa buhay espiritual. Diyan tayo nagkakaroon ng pag-unlad. Spell unlad, U-N-L-A-D, unlad. What's the meaning of unlad? Unahin natin lagi ang Diyos. Unahin natin lagi ang Diyos, unlad. Yan. Umuunlad tayo sa buhay espiritual at uunlad din tayo sa ating buhay pisikal dahil tayo naman ay hindi pababayaan ng Diyos, no? He supplies everything that we need. Lahat ng kailangan natin pisikal, ibibigay ng Panginoon yan. According to Romans chapter 8 verse 28, all things work together for the good of those who love the Lord. Ang lahat ng bagay ay maayos sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay maayos sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Yeah, that's my rough translation. Okay, all things work together for the good of those who love the Lord. Okay, Romans chapter 8 verse 28. Nga kapatid, ng mga kapanalig natin na may sakit, may karamdaman, kasama kayo sa healing mass na ito, sa aming mga panalangin, nawa ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, sa pagpapagaling ng mga sakit, may karamdaman, ay sumainyo. At ang mga may pinagdaraanang mga problema, mga suliranin sa buhay, ay para bagang mga bagyo yan na dumarating. Okay, ang Panginoon na riyan, kaya niyang pahupain ang malalaking alon, malakas na hangin. Okay, at may milagro na mga malalampasan natin ang mga problema, ang suliranin na yan. Maski yung ating sakit at karamdaman, sa kanyang kapangyarihan, may himala na para bagang lumalakad tayo sa ibabaw ng tubig, katulad po ng Ebanghelyo kahapon. Isang himala, isang milagro, ang Panginoon lumalakad sa ibabaw ng tubig because Jesus has power over nature. Ang Panginoong Jesus may kapangyarihan, no? Sa kalikasan. Kaya hindi po normal yan na ang tao lumalakad sa ibabaw ng tubig, pero dahil nga siya ay may kapangyarihan sa kalikasan, nakapaglalakad siya sa ibabaw ng tubig. At gayon din si Simon Pedro, lumalakad din sa ibabaw ng tubig. Ang kaso nga lang ay pinasukan siya ng takot at pangamba. Bakit ka nag-aalinlangan, no? Kay liit ng iyong pananalig, kay liit ng iyong pananampalataya. Sisters and brothers, at the end of the day, talagang kailangan natin na sumampalataya, manalig sa Panginoong Hesus. Manalig tayo sa gitna ng lahat ng kapighatian sa buhay natin. Ang sabi nga ng kanta, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. No? Iluom lahat ng takot sa iyong damdamin. Ayan, manalig tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon, at sana hindi lang maliit, kundi malaki, matatag, no? Na pananalig, pananampalataya, katulad ni San Lorenzo de Roma. Dahil hindi niya magagawa yung
handa siyang mamatay, handa ialay ang kanyang buhay kung wala siyang ganong kalaking pananampalataya at yung talagang seryoso niyang pagkalinga sa mga mahihirap, mga dukha. Hindi po magagawa yon ng isang taong kulang o walang pananampalataya. Kaya at the end of the day, what is at stake is our faith. Pananampalataya yan, mga kapatid. Isang buhay na pananampalataya, mga kapanalig. So, sa lahat na may mga suliranin, mga problema, mga karamdaman sa mga sandaling ito, manalig ka, kapatid. Manalig ka, tuyuin ang luha sa iyong mga mata. Iluom lahat ng takot sa iyong damdamin. Manalig ka, magtiwala ka. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nasa piling natin. God is with us, Emmanuel. Dahil ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao at namuhay sa piling natin. At naririyan din ang ating mahal na Birhen, ang ina ng Panginoong Hesus, at ina din natin na handa ding tumutulong. At tayo ay ilalapit niya sa kanyang anak na ating Panginoong Hesus. At siya mismo ay maari ding magbahagi ng kanyang grasya. Siya po'y punong-puno ng grasya, full of grace, and she can share that grace with us. Ang kanyang grasya ay maari yang ibahagi sa atin. Kaya nga natutulungan din tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan. God bless you. Mama Mary loves you. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga dukha naway pahalagahan at pangalagaan ng natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo de Roma, ang iyong martir, tanggapin mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming alam.
Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sabong sa manyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo de Roma, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo upang kami ay maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo de Roma ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya ang tinapay, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay ini natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, aming ina ng Veritas, kaisa ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yagya mo kami sa lahat ng masama. Diyos Ama, hinihiling namin na kami ay yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo sa anyo ng alak at tinapay. Si Kristo ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo de Roma na makapagdulot nawa kami ng paglingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, kayo po yung aking inanyayahan mamaya po sa ating programang Hello Father 911 Monday Edition mula po sa Diocese of Novaliches. Of course, alas 9 po ng gabi ang ating pong editorial at pagkatapos yan ay Banal na Rosario. At pagkatapos ng Banal na Rosario ay sisimulan natin ang ating programang Hello Father 911 Monday Edition. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo at isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba